Ayon sa history books, si Magellan daw ang unang taong nakaikot sa mundo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi yan totoo? Namatay si Magellan sa Pilipinas at hindi na siya nakabalik sa Spain. Alam nyo ba na sobrang brutal ang paglalayag na to? Sa 270 na taong kasama dito, 18 lang ang nakakumpleto nung biyahe. Pero ang mas nakakabilib na pangyayari, meron pang tao na mas naunang nakaikot sa mundo kaysa kay Magellan ng 1 taon at 4 na buwan bago makabalik yung bangka ni Magellan sa Europe. Ngayon, sino tong manlalayag na to na unang nakaikot ng mundo? Bakit hindi siya kilala? Para malaman natin kung ano talagang nangyari dun sa biyahe ni Magellan, babalik tayo sa simula. Ito ang unang part ng kwento ko tungkol sa mga Espanyol nang dumating sila sa Pilipinas. Ito ang kwentong Once Upon a Time in Samar. Unang-una, bago ko simulan ng kwento ko, pagpasensyahan nyo na po, ang kwentong ito ay hindi pambata. Pangalawa, nung unang panahon, iba ang realidad. May mga bagay na pwede kayong marinig sa kwento na to na hindi na pasok sa kung paano natin tinitingnan yung realidad ngayon. Okay? Start na tayo. Ang Spain at ang Portugal. Sila ang naging pinakamalakas na bansa nung panahon na yon sa buong Europa. Noong June 7, 1494, napagkasunduan na lahat ng bagong lugar na madidiskubre sa labas ng Europe ay paghahatian ng Espanya at Portugal. Ayon sa kasunduan, lahat ng lugar kung saan nasikat ang araw, yung mga teritoryo na yon ay mapupunta sa Portugal. Ngayon sa Espanya naman, mapupunta sa kanya kung saan nalubog ang araw. Kasi nung panahon na yon, ang ordinaryong tao, ang realidad niya, hindi niya nakikita na bilog ang mundo. Pag mahilig kang mag-travel, yung lugar na harap kung saan nasikat ang araw, ay doon lang talaga nasikat ang araw. Tsaka kung saan nalubog, doon lang nalubog ang araw. Ngayon, pag pupunta ka naman ng pataas, panorte, malamig na lugar yun. Hindi natatravel ng ordinaryong manlalayag yun dati dahil sa sobrang lamig. Pag papunta ka naman sa south, pababa, malamig din. Yun ang iniisip nilang hangganan ng mundo. Kung saan nalubog at tsaka pag malamig na yung lugar, ibig sabihin nun, malapit ka na sa hangganan ng mundo. Yun ang paniniwala ng time na yon. At hindi yun pwedeng tuligsain. Kasi pag ginawa mo yun, mabibitay ka. Si Magellan ay Portugis. Bago siya lumipat sa Espanya, naglingkod muna siya sa bansa niya, ang Portugal. Lahat ng travel ni Magellan, mula Portugal, papunta ng India, tsaka ng Strait of Malacca. Yung time na yan, dyan ang mission ng Portuguese Navy. Isa sa mga unang naging mission niya, yung pagsakop ng Goa. Ngayon, yung lugar na Goa, naging sentro siya ng trading hub ng Portuguese Empire. Noong 1511, ang edad ni Magellan noong 31 years old. Magkaroon ng bagong mission para yung Portuguese Navy mag-establish na sa, ang tawag nila noon, Malacca, na ang tawag na ngayon ay Malaysia. Sa lugar na yon, maraming mga taong mga inalipin. At isa doon sa mga nabili niya ay si Enrique de Malacca. Bata pa yan si Enrique. 14 years old siya noong time na yon na kinuha siya ni Magellan. Yung mga alipin na yon, pag sinservisyo sila sa amo nila habang buhay, magiging malaya lang sila kapag ka namatay yung amo nila. Ngayon, itong si Enrique de Malacca, naging katukatulong na siya ni Magellan sa lahat ng pupuntahan niyang lugar. Nung umuwi na si Magellan pabalik ng Portugal, galing sa Malacca, na naging biktima siya ng pamumulitika ng posisyon, na kung saan siya na nakikipag-trade siya sa labas ng kaharian ng Portugal. Dahil daw umalis siya sa serbisyo at plinano niya gumawa ng bagong team ng mga manlalayag. Nag-propose siya sa hari ng Portugal na kung sakali bigyan siya ng gamit at mga barko at babiyahe siya ng pawes papunta dun sa kung saan nalubog yung araw. Hindi maniniwala yung hari sa kanya nun kasi ang paniniwala ng tao, ang mundo, flat. Kaya tinawanan siya ng hari. Tapos pinahiya siya at pinaalis siya. Pero si Magellan, hindi siya sumuko. Alam niya na posible yung maisip niya na yon, pero hindi pa yun napapatunayan. At alam niya, yung daan na yon, marami pa siyang madidiscovering lugar.
Kaya ang ginawa ni Magellan, umalis siya ng Portugal. Saka ngayon siya lumapit sa hari ng Espanya. Eto, si Haring Baba, ay King Charles. Na nung time na yon tamang-tama dahil pinagkaloob ng Katoliko ng Espanya lang ang pwedeng bansa na pwedeng pumunta kung saan nalubog ang araw. Na siya namang sakto na nag-approve at mag-sponsor nung biyahe niya. Pero nung una, hindi naniniwala sa kanya yung hari ng Espanya. Kasi kahit yung hari ng Espanya, ang tingin din niya sa mundo nun, flat. Ang Spice Island kasi, nakapwesto kung saan nasikat ang araw. Kaya sabi ng hari ng Espanya kay Magellan, paano ka makakapunta ng Spice Island? Pupunta ka na kung saan nalubog ang araw. Ngayon, sabi sa kanya ni Magellan, alam ko yan, mararating ko yung Spice Island. Isa rin sa mga naging patunay ni Magellan sa hari ng Espanya ay ang sulat sa kanya ng pinsan niyang si Francisco Serrao na tumira sa Spice Islands. Ayon kay Francisco Serrao, mapolitika yung lugar ng Spice Island. Ang mga tao daw ay hindi pa nakakita ng baril. Kaya kung meron ka nun, ang laki ng tsansa na kumampi sila sa'yo. Sabi din niya, yung mga katutubo doon, wala silang malalaking bangka na katulad ng bangka ng Portugis. Kaya sabi ng pinsan niya, sobrang laki ng tsansa na yumaman ka rito. Kasi una, hindi ka mahihirapan sa pakikisama sa mga katutubo. Pangalawa, yung ordinaryo sa'yo na bagay tulad ng bakal, special sa kanila. Tapos, yung ordinaryo sa mga katutubo, special naman sa ating mga Europyano. Si Francisco Serrao pala, siya ang pinakaunang Europyano na nakapunta sa western part, pinakadulo na parte ng sinisilangan ng araw na lugar. Tapos, tumira siya sa Spice Island, doon nakapangasawa at doon na nanirahan. Noong panahon na yon, sobrang halaga ng mga pampalasa ng pagkain. Kung tutusin, tinuturing na siyang mas mahal pa sa ginto dahil sa ibang properties ng pampalasa. Dito mo rin makikita, no, unang panahon, ang priority ng tao, pagkain talaga. Kaya sabi na niya nga rin ng Espanya, ponduhan ko yung biyahe mo na yan. Ginawa niya ng Kastila si Magellan at yung kung ano pa yung mga kailangan ni Magellan sa biyahe niya, binigay ng hari ng Espanya.